kapitulo 11, the book of Mark, chapter 11. Yung ating gawain po sa Angeles, Pilipapala, at karawang Sunday na po na meron tayong baptism doon. Okay mo po din. At pagkamat gusto ko talaga na sa lahat kayo nakarating doon, kaya lang talagang mahirap po. Mali pa rin po yung lugar po nila. At gastos. Book of Mark, chapter 11. Pwede po lang natin, talaga naman ay kahit hindi tayo nakakatuladahan, ay meron pa rin tayong bahagi sa pagkagawa ng gawain doon. Book of Mark, chapter 11. At kung mapinarihan na, ilagay po sa inyo po, verses number 11 to number 14. Mark chapter 11, verses number 11 to number 14. At kung kayo pinarihan na, ay magkaroon tayo po ng palitan pagbasa. Mark chapter 11, the verse 11, and Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked round about upon all things, and now the evening tide was come, he went out unto Bethany with the 12. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Now, verse number 20 to number 22. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Tayo po na. And Jesus, answering, said unto them, have faith in God. Now, madalas sa ministeryo ng ating Panginoon ay palagi niya pong itinuturo sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pananampalataya. Lagi niyang binabanggit yun, have faith in God. At itinuturo niya, ito ay importante, mahalaga po ito sa ating buhay bilang Kristiyano. Sabagat tayo pinaligtas sa magitan ng pananampalataya. Sa bayaya, kayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naliwanag ba? Naliwanag ba? At matapos maligtas sa pananampalataya, ano pa sa Bible? Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya hanggang sa kamatayan mo na. Or kunin ka na ng Lord sa radyo. Ang tulong ng Lord, yung ligtas, naligtas sa pananampalataya, ay kailangan mabuhay sa pananampalataya. Mahalaga. Amen? 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 At itinulong pa rin niya, di ba? Kung walang pananampalataya, ay imposible maging kalugod-lugod sa Kanya. Liwanag ba? Lahat ng mga dakilang lalaki at babae ng Diyos, nakikita po ninyo, sila nabuhay at naging matagumpay dahil sa kanilang pananampalataya. Ano niyo siya? Amen? Walang great man and woman of God. Ano po? Na hindi po sila man of faith. Wala. Bago sila naging mga dakilang tao ng Diyos. Sabagat meron silang pananampalataya. Amen niyo siya? Nang ito mga tao ito, huwag namin kakalimutan po, sila may parang natin. Okay? Huwag na huwag yung tinignan na sila may mga kakaibang nilalang. Huwag gawa. Bagkus ay itinuro sa ng Biblia na maging si Propeta Elijah ang dakilang tao ng Diyos. Ang dakilang tao ng Diyos. Na sa kanyang sa magitan niya ay hindi nagpaula ng Diyos nang meron na higit 3 taon o
doon sa Israel. At sa magitan din niya ay muli nagpuno ng Diyos. Okay? At sa magitan din niya ay nilipon ang lahat, no? Mahigit 700 propeta ni Baal, nilipon ng Diyos. Magitan niya. Okay? Nagkaroon pa man, itinulong sa atin pala, itong si Propeta Elijah ay tao rin katulad natin. Naliwanag ba? Binigyan din, no? Ni Santiago. Na itong si Elijah ay tao rin kapareho natin. Alright? At higit sa lahat, tanda natin, ang Diyos ni Elijah ay Diyos din natin. Okay? Ang Diyos ni Abraham, Diyos din natin. Ang Diyos ni Jacob, Diyos din natin. Ang Diyos ni Moses, ni Joshua, ni Ezekiel, ni Jeremiah, ni Isaiah, ay siya rin Diyos natin. Hanggang sa ngayon, wala pagkakaiba. Ibig sabihin, yung Diyos na kanilang pinaglingkuran, yung Diyos na kanilang pinagtiwalaan, yung Diyos na kanilang pinanampalatayaan, ay Diyos pa rin natin, ay Diyos din natin. Okay? You see, bakit nyo? Kung meron bang pagkakapare-parehas pa, tao din silang pareho natin. Okay, pangalawa, ang Diyos nila, Diyos din natin. At pangatlo, yung sukat ng pananampalataya. Huwag yung sabihin, higit ang sukat ng kanilang pananampalataya. Ibig ko makita po nila, hindi po gano'n. Alright? Okay, you see, meron silang faith. At tayo rin meron din faith. You see, now, ngayon, sa ating pong talatang nasa, balikan po ninyo, na sa verse 11 to number 14, ang Panginoon ay nagutom nung pinagkamalian. At siya po'y naghanap ng makakain at talagang nabinagawin na panahon niya itong puno ng igos. At yung puno ng igos, according to verse number 13, ay makapal ang dahon. Now, accordingly, sa mga Bible scholar, ang puno ng igos, kapag hindi madahon, ay walang bunga. Alright? At the moment na ito may marami ng bunga, marami na rin dahon. Dahil dito, verse number 13, sa nakita yung puno ng igos, makapalang daw, ay kanyang nilapitan at naghanap siya ng bunga na kanyang makakain. Nakikita ba natin ng vlog? Dapat sa kanyang paghahanap sa puno ng igos na may makapal ang daw ay wala siyang nakita anumang bunga. Naliliwanag, for the time of faith was not yet. Pero, bakit makapal ang bunga? Makapal ang dahon mo, wala ka nang palang bunga. So dahil dito, verse number 14, anong ginawa ng Panginoon? Pakilakas. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. Okay? Sinabihan niya, mula ngayon, walang sino ng tao ang makakakain ng iyong bunga. At ito, according to verse 49, nadinig na lahat ng kanyang mga disipulo. Ng kanyang sumpain, yung puno ng igos. Okay? Nawala siyang nakita ng bunga na mapapakinabangan. Ng verse number 20, kinabukasan, nadaanan nila itong punong ito ng igos. At sabi sa talatang 20, yung puno ng igos, nagtuyong-tuyo. Patay na tuyo. Gaano katuyo yung puno ng igos? Gaano ang pagkakatuyo? Tuyo hanggang ugat. Now, bakit nila nalaman na yung puno ng igos ay tuyo hanggang ugat? Bakit nila nalaman? Kung hindi nila binuno. Tama? Tama? Okay, ano ba? Ito yung sinumpa ng Lord. Kahapon lang. Tuyo. Hinugot nila at tuyo. Hanggang ugat. Nang hinabot sila.
Okay. At sabi ng mga alagad, Lord, Master, narito yung puno ng igos na yung isinumpa, tuyo. Verse 22, at sinisinagot ng Panginoon, anong sagot ng Lord? Have faith in God. Have faith in God. Na itong pagkakataon ay hindi ko makita yun po na ginamit ng Panginoon na ilustrasyon yung puno ng igos. Okay? Ginamit niyang ilustrasyon upang magturo siya kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Number one. Pangalawa, okay, paano magkaroon ng pananampalataya. No? Okay? At pangatlo, ay ipinakita niya sa kanyang mga alagad ang hadlang sa pananampalataya. Tatlo, the importance. Number two, how to build your faith. And number three, what hinders faith. Okay? Anong hadlang? Anong mga hadlang sa pananampalataya? Maraming nag-umpisa sa pananampalataya. Okay? Nagbunga. Pero pagkatapos ay nawala ang sigla ng pananampalataya. Bakit? May hadlang. Tama ba? Amen? Isang halimbawa po yung Galatia. Diba? Yung Galatian Christian. Amen? Yung Galatian nag-umpisa sa pananampalataya, nahibubunga sa pananampalataya, hanggang sa panahon na nagkulang sa pananampalataya at nanghina sa pananampalataya. Bakit? Bakit may hadlang sa pananampalataya? At yun hindi ko na yung pag-usapan sa bakit naginan na pag-usapan yung importance. Alam mo kung gano'n importante. Tama? Tama? Alam mo kung gaano kahalaga ang faith. Okay? At alam mo na naniniwala ko paano maging matibay ang pananampalataya. Pero mahalaga, matutuwa niya is what hinders faith? And 5 things. Then kami ito, hindi ko makita itong 5 bagay na nakakahadlang sa pananampalataya. Panginoon, pangunahan mo po ako, gawin mo po ako, magturo ka po at mangusap ka sa iyong mga anak. Di Lord, umaasa po lang ako na maging instrumento mo ngayong gabi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sabi mo, di Lord, Amen. No, what hinders faith? Okay, anong mga hadlang sa pananampalataya ito na talagang importante po sa ating buhay? Okay, number one, i-ikot makinig po. In this verse number 22. Sabi ng mga alagad, Master, narito yung puno ng igos na iyong isinumpa na tuyo. Pagsagot ng Panginoon, verse 22, pakalakas ulit. And Jesus answering said unto them, have what? Have faith. Have faith ba? Pakalakas. Have faith. Have faith in God. Okay? Kung mananampalataya ka, mananampalataya ka ng tama. Amen, Krishna? Amen? Amen? Kasi sabi, hindi sinabi ng Lord na have faith in your talent. Have faith in your strength. No! Have faith in your ability. Have faith in your education. No! Have faith in what? Okay, kami sabihin. Parang hindi siya natin po. Yes, nangihina, nagkukulang. Okay? Hindi mabunga sa pananampalataya. Anong dahilan? Number one, sa bakit nakakalimutan na, no? Kung mananampalataya ka rin na, manampalataya ka sa tama. Sa Diyos. Ibig siya? Sapagkat isa sa malaki, isa sa dang ng pag-iswat, misplaced faith. Ito yung isang pangunahing nagiging malaki. Alright? Maling lugar ng pananampalataya. Okay? Amen, Krishna? Are you listening? Okay, amen, Krishna? No.
Nagkakasakit tayo, kahit Kristiyano tayo. But let me remind you, Christian, ang ating faith ay wala sa gamot. Ang ating faith wala sa doktor. Ang ating faith ay what? Nasa Diyos na siyang dakilang ng paggamot. Kaya Christian, umasa ka sa Diyos. Tama? Amen? Sa Kanya ka maghintay. Sa Kanya ka magpahinga. Yes, walang masama. Nagpapaduktor tayo. Nagkagamot tayo. Pero yung faith na Diyos, hindi sa kanila, sa ating Diyos. Nasa may hawak ng ating buhay. Tama? Nasa pinanggagaling talaga ng ating lakas. Amen, Christian? Amen? Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng pera. Pero po sa ating faith, wala sa pera. Ang ating faith, di ba? Nasa Diyos na ating tagapagligtas. Alright? Easy. Sa bakit tuloy talaga, isa sa hadlang ng faith is what? Pakalabas. This place. Maling lugar. Alright? Kaya binigyan din ng Lord, have faith in God. Yan ang isa. Have faith in God. Alright? Minsan din, yun din, of course, walang hindi naghangad ng pag-asenso. Walang hindi nanalangin lang, pa-asensoin mo ko. Walang hindi na talagang prayer na yan. At talagang, prayer po yan. Sa lahat ng member ng Calvary, prayer ka na, pa-asensoin mo po yung tao po yun. Palagay mo ba yung kanilang kabuhayan? Bigyan mo sila, Lord, ng kahinhawahan sa buhay. Bigyan mo sila, Lord, ng kagalingan. Pinagdagay ko yun. Alright? You see? Pero huwag mangyari na yung faith mo is what? Na parang doon ka lang liligaya kapag umasusuka. Huwag mangyari. Sapagkat pag nangyari na yung kaligayahan lang ay nasa pagkasas mo, ang tawag doon? Lakas. Misplaced na. Amen? Sapagkat maraming tao hindi naman asensado pero mas masaya sa asensadong tao. Ano yung isa? Valid din. Sabagat natutuhan lang natin, di ba? Ang kaligayahan ay wala sa anumang bagay na tinatamasa o meron ka. Ang tunay na kaligayahan ay nanggagaling sa Diyos na ating ikatapilitas. Misplacement. Ito ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano nanghina, nagkulang sa pananampalataya. Ang iba na wala. Bakit? Misplacement. Okay? Ayun kasi ulit, di ba, no? Lagi natin tandaan, no? That faith has nothing to do with your abilities. Faith has nothing to do with your education. But with what? But with the power of God. Amen? The power of what? The power of God. Napag-usap namin ni Brother Tom kanina, yung pastor niya sa Binumona, si Pastor Randy Makatula. Nabanggit ko siya, di ba? Nung siya talaga, nasa harapan, umiiyak. Kaya sabi niya, hindi ako matalino. Doon ka salamat, mabutihan. Okay? Sabagat pag hindi ka magaling, doon ka gagamitin ng Lord. Amen? Amen? Masama yung sobrang galing. Masama yung sobrang talino. Magmamagaling yung sa Diyos. Amen guys, the moment na pinakita mo, Lord, wala akong magagawa. Hindi ko kaya ito. Kilala mo naman ako. Ikaw ang kailangan mo, doon ka gagamitin ng Panginoon. Ano yung ulit? In 1 Corinthians chapter 3, ang sabi ng Bible, God is what? Pinili ng Diyos yung mamang sa sanlibunan para hiyain yung mga Panginoon. Mas pinili ng Diyos yung mahihina upang hiyain yung malalakas. Bakit? Upang ang gloria ay sa Diyos lamang. Kaya nga saan mang magantay? Anong kailangan? Have faith in what? Have faith in what? Have faith in God. Okay? Manalig ka, tumiwala ka sa iyong Panginoon. Alright?
to. Kaya ibig ko itong lesson ito, magamit mo rin. Magamit mo rin. Pagiging sa sawin, di ba? Gaya kanina, meron ka rin closer ni Brother Noel. Anong pangalan? Si Rich. Iba na ko sabi, malaking bahay mo. Napakalaking bahay ba? Kasi babong ko, yung laging bukas na bukas. Sino pala nilagay ng biyak na ba? Ano ba yan? Ano ba yung biyak na ba ko? Tinapay. Binog na ba ito? Sa pangyayari? Tinuturo ko. Kaya sa natin, kung ibig mo talagang maligtas, kung talagang nagawa ka lang, malang palataya ka sa bukong na anak. Sabi ko, ako hindi talagang maganda, hindi wala ko. Nananampalataya. May palataya ko, may palataya ko. Rich, mahalagang object. Faith itself ay hindi makakapagligtas. Paniniwala, hindi makakapagligtas. Okay, mahalagang object. Kahit marami kang alam, kahit kilala mo yung doktor, hindi ka nagdali kung mamatay ka, maliban magpunta ka sa doktor at magpagamot ka sa doktor. Tulad din kay Kristo. Kilala mo siya, alam mo siya ang Savior, pero kung hindi ka tatawa sa Kanya at tatanggapin mo siya, hindi ka maliligtas. Amen? What is salvation? Okay? Pero mahalagang object. Have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Pangalawa, tininig po. Okay, unang handa, napakaingat, huwag sanang maling lugar. Okay? Ang iyong pagtiwalaan. Pangalawa, talagang dalawang pag-apa. Tininig po. Nandiyan na kayo? Therefore, I say unto you, what things soever what ye desire when you pray, believe that you receive them and you shall have them. Now, ano yung unang hadlan sa faith? Misplace. Pangalawa, verse 24, ginuhito ko ng dalawang ulit yung salitang desire. Ayan po, okay? Sabi ng Lord, therefore I say unto you, what things soever you are, you desire. Importante po yan. Yung desire. Ano sa Tagalog yung desire? Pagnanais. Amen? Ano ba? Hangad. Hinahangad mo. Ano pa ibang Tagalog yung desire? Inaasam. Ano pa isa? Diba? Gusto mong mangyari. Tama? Gusto mo mangyari, hangad mo, inaasam mo. Okay? Anong pinapakita? Mahalaga sa bawang Kristiyano na meron ka what? Desire. May gusto kong marating. Malama ba? May gusto kong maabot. May gusto kong maabot para sa Diyos. Para sa Panginoon. Amen? Meron kong gusto mangyari sa church. Tama? Tama? May gusto kong marating para sa Panginoon. Mahalaga po yun. Nakikinig ka sa akin? Amen ka siya? Matanong ko. Tunay. Yes. Okay. Ano yung desire mo sa iyong puso na para sa Panginoon? Meron ka bang hinahangad na maabot para kay Kristo? Meron ka bang hinahangad na parating para sa Lord? Okay. Bakit? Mahalaga po yun. Ulitin mo na. Isa sa balakid, isipin mo isa po sa balakid o hadlang sa pananampalataya swat, number 2 is what? Lack of desire. Isipin mo rin. Okay? Lack of desire. Isa po ito sa balakid sa Christian life o Christian living. Okay? Una, misplaced faith. Ang faith wala sa Diyos. Wala sa mga ng Christian. Nasa material, nasa tao, nasa pera, hadlang yan. Alright? Hindi ka magiging magtagumpay sa iyong Christian life. Ano yung pangalawang balakid sa faith? Panglakas?
Wala akong desire. Ano sabi Lord? What things, ano man. Diba? What things whatever you desire. Ano? Talagang pinagdiin na ng Lord. You desire. Magkaroon ka ng desire. Okay? Magkaroon ka ng hangarin. Lord, Panginoon, gusto ko pong lumago ka. Tama? Tama? Panginoon, gusto ko pong makapag-win pa ako ng marami pa. Desire. Amen? Amen? Isa pang bakit. Ganito. Walang church, walang misyon na lalago kapag ang leader, pastor man, o mga Christian workers ay walang lakas nyo. Mahalaga yun. I really believe na kung bakit meron baptism, 2 Sunday sa Angles, sapagkat may mga membro doon na meron ba? Lakas nyo. May desire. Hinamon sila eh. Hinamon sila. Ang paglago, hindi po ito nangyayari basta lang. No? Kaya lumalago ang church sapagkat meron mga membro na meron ba? Desire. Okay. Ang paglago din ng Christian life ay hindi basta palago na no. Kaya lumago ka kasi meron ka ba? Desire. Dumulong ka sa Bible kasi meron kang desire na matuto, magbasa, mag-aral. Desire. But the problem is what? Many lack faith because they lack desire. Alright? They lack desire. Ang iba naman, nakita natin, nasaksihan natin, ano po, okay? Nagkaroon ng desire, then nawala. Bakit? Tandaan natin po isang bagay po na idadagdag ko sa inyo. Okay? The devil always trying to buhusan ng tubig yung desire mo. Kasi yung desire ay parang zeal. Parang apoy na naglilinas. Nakakanipa ako? Nakakanipa ako? Parang apoy na nagliliyang. Parang kawalay na mag-aapoy na lang. Pero parang, di ba? Pero bigyan mo pinagay ko po. Kaya naman yung sila, biglang binuhusan at kaya ng apoy. Diba? Isa sa trabaho ng Diablo sa buhusan ng apoy. Yung desire. Kaya pakatayin natin yun. Ibig na. Kaya nga, ano niyo ba? You need to let the Word of God build your desire. Isa po yan. Okay? Ang desire ay nanggagaling or produkto ng what? Word of God. Produkto yan ng Word of God. Panibawa, walang Kristiyano siguro para sa akin lang na pag hindi mo binasa si Caleb, noong 85 na, di ba? Lumapit pa kay Joshua. Natatandaan mo naman, tayong dalawa lang. Di ba? Doon sa 12 sungko, ang nagbalita ng tama kay Moses. Tama? At napakinggan mo sa bibig Moses. Di ba? Na binanggit ng Diyos na Caleb, yung lupang tinapakan mo, ibibigay ko sa'yo. Na Joshua, natatanda mo yan, di ba? Na Joshua, 42 taon na nakakalipas. Tama? Nung sabihin ng Panginoon yun. Pero ngayon, tayo nun, ako nun ay 22 years old. Ano ba natin masigyan? Ako nun ay 22 years old na. Ngayon, pagkalipas ng how many years? Ako yun ay 85 na. Pero yung lakas ko, eto pa rin. Now, Joshua, give me this mountain! Siguro hindi magkakalat nun. Amen? Ang napakinggan ko, yung salita pa niya, di ba yung kanyang salita? Naliwanag na yung lakas ko noon ay lakas ko pa rin ngayon. So, pag sinabi ng Diyos, ibibigay ko siya. Ano ba nang ibig sabihin? Pag pinabas ko niya, maliwanag na ang nagpapalakas sa kanya baga mag-85 na siya. Tama? Kaya yung ipinangako ng Diyos, many years, maraming taon na nakakalimutan, hindi niya nakakalimutan.
Amen? Pinakakaasam-asam niya. Yung Kades Barnea na yun, na ipinangako ng Diyos sa kanya, yun ang kanyang inaasam. Amen siya? Yun ang nagpaalag ng kanyang what? Tapos yun? Desire. Kaya sabi ko, diba? Kaya nga, you need, kailangan mo ang salita ng Diyos na siyang magpapatibay ng iyong desire. Okay? Kailangan niya, no? Let God's Word burn in your heart. Can you listen? Are you listening? Amen? Get, okay. Iligin niyo po dyan, okay? Kaya, get a desire to do something for the Lord. Pakalakas nga po, pakalakas nga po sa likod. Ha? Alright. Get at what? Desire to do something for God. Get a desire to do something for God. Alright? Ano ba? Dahil yung binabagay, okay? Set a goal. Set a goal. Magkaroon ka ng goal. Ha? Na bago mag-Sunday, meron kang gawin na kahit isang kaluluwa. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Set a goal. Set a goal. Isa mo rin, talagang dito po yan eh. Ngayon wala ako, gusto mo makapag-winning. Wala ako doon. Okay? Pero para magkaroon ka ng bunga, kailangan meron kang what? Nakait nyo? Goal. Magkaroon ka ng goal. Hindi yung basta-basta lang. Nabalag ka may goal kayo. Get it, may set a goal. Ilan ang gusto mong gawin mo bago mag-Sunday? Amen isa? Isa, dalawa ito? Alam ko. Pangalawa, make it plan. Goal, pangalawa, short plan. Okay? Kung meron kang goal, dapat may plan mo ka. Paano ka makakapag-win ng kalo kung wala ka ng plan? Hindi ka makapag kung wala ka ng plan. May goal ka, wala ka ng plan. Amen? Amen? Anong may plan ka? Halimbawa, every Wednesday, nasama ka. O kaya, every Tuesday. O kaya, every Friday. O kaya, every Tuesday. Get a desire to do something for God. Can you listen? Amen? Desire. O kaya, gusto ko makapagtulong ng Bible study. Gusto ko makapag-build ng Bible study. Get a desire to do something for God. Tulong ng Bible study. Ano pa? Gusto ko makaawit ng solo o duet to church. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Importante mo mag-desire. Let God use your life. Nalagay ko ba yun? Get a desire. Number 2 is what? Makalakas kayo mo. Makalakas. Let God use your life. Alright? Alam ko, gagamitin ako ng Diyos. Alam ko, nakikinig ka sa akin? Alam ko, gusto ng Diyos gamitin ako. Nakikinig ka rin? Alam ko, gagamitin ako ng Diyos. Alam ko, gusto akong gamitin ng Diyos. Ano sabihin? Young people pa lang ako. Damang ko sa akin sarili, gusto akong gamitin ng Panginoon. Okay? Nagamit ako because I left God. Hinilang ko siya. Kung saan niya ako gustong gamitin. Okay? Bakit? Sapagkat nung pa, nagkaroon ako ng desire. Desire sa puso. Ang problema is what? Maraming siya naman kay lack of desire. Alam nyo, yung church sa Binangonan, na-demolish yun. Marami siya nakarating na rin. Yung church ni Eden, maganda na yun. Na-demolish yun. Wasak, maganda yun. Alright. Wala silang mapuntahan. Ang lalong yun. Pero meron kong mag-asawa, si Bogart, at si Geraldine, no? Meron silang bahay sa St. Monique. Meron silang garahe doon, bakang ilog, ikanila.
pinagpupunan nila. At doon nga nagtipon-tipon. Doon sila nagtipon-tipon. Hanggang puti-unti, pinatindihan, kung bubunga, ngayon magkala na. Alam mo, ngayon maganda rin, maganda rin. Alright, bakit? Sa bakit yung mag-asawa, nakadama ng awa sa gawa ng Diyos. Alright? At nagkaroon sila ng what? Desire. And they got to use their lives para mayroong bahay sa bahan ang patnubay sa lumumo. Ang ganda ng lugar nila. Now, listen. Ang ating anak sa lumban. Nakikinig ka sa akin? Ang ating anak sa lumban, lumalagong gawain ito. Amen siya? Amen? Alright. Ngayon, kinagamit natin is what? Yung lumang building ng academy. Okay? Pero siyempre, dahil kung ginapagod ko, hindi tayo habang panahon dito. Hindi magiging atin to. Okay, let's pray. Nabigyan tayo ng Lord ng Lord eh. Na mayroong garahe mo sa kaya. Binabanig natin, binabanig natin. And thank God, may member tayo na nagkaroon din ng design. Amen? Ngayon, member din na. Alright. At dati ang bilin ko. Bakit? Bakit nakasabang mayroong anak ng mayroong mana ng palataya? Na initip niya, hinagay niya, makamit ng Diyos ng kanyang buhay. Amen siya? Amen? Kasi naniniwala ko, no? Ulit yung tayo, okay? Ang Diyos na mga tao ito, siya yung Diyos mo. Amen? Anong kailangan lang? Number one, faith in God. Tama? Faith in God. Tama? Pangalawa, na mahalagang makita ng Diyos na mayroong kaiswa. Pakalakas mo. Desire. Hangarin na magamit ka ng Panginoon. Kaya huwag natin hayaan na magkulang yung ating desire. Manatili ng Lord, lagi mong pag-alabin itong desire na ito sa puso. Amen ka siya? Amen? Number 3. Huwag maging hadlan. Number 1, misplaced. Number 2, lack of desire. Number 3, ng hadlan na babantay natin na huwag mawala sa atin at huwag magkulang sa atin. Alright. Number 3. Ano is verse number 24? Kaya lahat, therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray. Okay? So, naroon ng desire. Tama? Naroon ng desire na. Tama? Anong kailangan sunod? Pray. Lord, ito yung aking desire. Lord, now, I pray. Idinadalawin ko, bigyan mo ko ito, pagkalooban mo kami nito. Amen ka siya? Amen? Huwag makulang ang pananampalataya. Pangalawa, kailangan ng desire. Pangatlo is what? Maging mapanalangin mo siya. Bakit? Isa sa hadlan. Isa po sa banalin. Okay? Ng faith what? Prayerlessness. Kawalang oras para manalangin. Okay? Be prayerful. At huwag masupungan ng Diyos na ikaw, bagamat Kristiyano, ay prayerless. Okay? Huwag mangyari na Christian ka pero prayerless ka. Okay? Sabi Lord, when ye pray. Okay? When ye pray. Bakit kailangan pang sabihin ng Diyos? When ye pray. So, alam na sabihin, you pray. You see? Unang balakid, misplaced faith. Pangalawa, lack of desire. Pangatlo, what? Prayerlessness. Now, take notice na, prayer is faith. Prayer is faith called to
faith called to what? Action. Kapag ang prayer ay genuine, ha? Kapag ang prayer talagang galing sa puso, totoo, may burden, may action yun. Because prayer is faith called to what? Action. Ha? Prayer is faith called to action. Alright? Siyempre, Lord, gusto kong lumago sa pananampalataya na prayer is faith, call to action, di ba? Gusto mo lumago na ano kailangan? Action. Read the book. Read your Bible. Maliwanag? Maliwanag? Pray. You see? Pinag-pray mo na lang, gusto kong maligtas yung tao yun. Yung aking pong dating kaklase, lagi ko pang kausap, gusto ko sumasave. Now, ano ka na? Prayer, prayer is what? Faith, call to what? Action. Pinag-pray mo, puntahan mo para masulunin mo. Because, prayer is faith, call to action. Bakit ko pinakawin dito? Para alam mo, na yung prayer mo, totoo. Sapagat ang prayer na genuine is not, it call to action. Because prayer is faith, call to action. Diba? God cannot honor your faith if you do not pray. Alright? Prayerless life is faithless life. Ano prayerless life is faithless life. So be prayerful. Be prayerful. Yes, the Lord, when ye pray. Sa bakit isa sa bidagin is what? Prayerlessness. Kaya pinabagay ko, okay, Huwag mawala yung quiet time with God. Huwag mawala yan. Lagi mong babantayin yan. Okay? Gigising ka talaga ng Lord sa madaling araw. Kasarap pa ng tulog mo, gigisingin ka ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, doon mo makikita na God want to use your life. Tingin ka sa akin, isa po sa palatandaan na nakakita ko sa sarili ko na gusto kong gamitin ko, like, ginigising ka niya minsan sa madaling araw, yung kasarapan. Gigising ka niya. Bakit? Sa gusto ng Diyos, makipag-usap ka sa Kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Malalaman mo na ang Diyos may gustong abutin mo para sa Kanya. Malalaman mo. Isa po dito sa gigising ka niya ng madaling araw para kausapin mo siya. Kaya nga, huwag mong pababayaan yung daily, quiet time with God. Huwag mong pabayaan. Babantay mo siya. Alright? Huwag kang maging isang Christian pero prayerless. Prayerlessness is what? Ito yung isa po sa hadlang sa pananampalataya. Alright? Na pumuli, nakabalakid sa faith. Na talagang papakaingatan na. Okay. Ano yung number one? Ang hindrance ng faith? Number one? Misplaced faith. Ano yung pangalawa? Okay. Kaya ang sabi ko, get a desire to do something for God. Ha? Ano yung desire? Magkaroon ka ng desire. Okay? Allow God to do something through you. Narinig ba yan? Allow God to do something through you. Hayaan mo man Diyos na gumawa ng isang dakilang bagay sa pamamagitan mo. Yung manabangit yung tao, naginan ng Diyos, simpleng tao. Pero hinayaan nilang ang Diyos gumawa at sila yung maging kasangkapan. Ang pangatlo na balakid ng faith ay makikita niyo po sa 25 to 26. Alright?
At ito yung ibig sabihin, ito po yung pumatay ng maraming pananampalataya. Ito po yung mga naging dahilan kung bakit maraming mga mabubunga hindi na mabunga ngayon. Dati mabunga, pero hindi na mabunga ngayon. Alright? Nahadlangan. Binayaan nilang mahadlangan yung kanilang palataya. Alright. 25 to 26. Kaya na kayo? Sabay-sabay tayo. Kayo na tumukas, ha? Tayo na. And when ye stand praying, forgive. If you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Ano yung panghuli na hagdan? For unforgiveness. Simple, di ba? Unforgiveness. Okay? Kaya maging maingat po tayo. Don't allow. Huwag mong hayaan na anumang unforgiving or huwag mong hayaan na magkaroon ka ng unforgiving heart sa iyong buhay. Ito po'y balakid sa pananampalataya. Okay? Ito po'y magiging hadlang upang ang Diyos ay makagawa sa iyong buhay. Huwag tayong magkaroon ng unforgiveness. Okay? Huwag tayong magkaroon ng hindi magkapatawad sa ating mga puso. Ano po? Okay? Sige po, tayo po natin tumayo. At tayo po nanalangin. Panginoon Diyos, ngayong gabi,